kasanahan. Nakahandusay sa kalsada ang rider na yan katabi ng nagkapira-piraso niyang motor. Sa damuhan sa di kalayuan, nakabulagta naman ang kanyang angkas. Patay ang dalawa matapos mabundol ng pick-up. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 8 taong gulang na babae, tinagtad ng sugat, pasa at bali ng sariling ama at madrasta. Biyaheng Semana Santa, kalbaryo para sa mga naubusan ng tiket. Isa pang sakit sa ulo, presyo ng grocery items nakaambang tumaas sa darating na Abril. Ilang motorcycle taxi rider, bigo na nga makakuha ng ayuda, pinagpapasapasahan pa. Ngayon, ang sabi sa amin, punta ka ng help desk. Sabi sa help desk, punta ka ng dito sa validation. Pag sabi ng validation, punta ka na help desk. Saan tayo pupunta? At sa viral yan, kilalanin ang mga bibong estudyante na hakot parangal. Punuan na ang ilang bus paprobinsya ngayong weekend bago po mag-Semana Santa. Nataon pang nagbawas ng biyahe ang ilang bus company dahil sa krisis sa langis. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, ang tanong, hindi ba kukulangin ang mga bus dyan? Dre, ito nga yung ilang mga bus line ngayon dito ay magdaragdag na nga ng mga unit na babiyahe, lalo na yung mga papunta nga ng Bicol region dahil nga sa dumarami na bilang ng mga kapatid nating commuter ngayon dito. Yung mga pabiyahe naman papunta nga doon sa norte, yung mga bus line, sinabi nilang sapat pa yung mga bus na may ruta nga roon. Dadagsa na ang mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya. Isa na riyan ang senior citizen na si Lita papuntang Legazpi City sa Albay. Kahapon pa siya nasa terminal pero ngayong Sabado lang nakakuha ng biyahe. Ikinagulat niya rin ang taas pasahe. Ngayon na kami nakabili umaga, mga 3 a.m. bili na kami ng ticket. Dati kasi 1,000 plus lang at sa senior, ngayon 1,300, walang discount. Si Juliet naman sa Miyerkules Santo pa sana pauwi ng Samar pero maaga siyang sumadya sa terminal para makabili ng tiket. Mabuti na yung maaga magpa-reserve para hindi ako mawawalan ng slot. Sabi ng pamunuan ng PTEX, lahat ng bus company sa terminal nagbawas ng unit na bumabiyahe. Para sa ganun, ma-maximize nila yung kanilang mga biyahe kasi alam naman natin napakataas yung presyo ng gasolina. Maliban sa bawas biyahe, may isa pang diskarte ang mga bus company para makabawi sa taas presyo sa gasolina. Bago sila biyahe, titiyakin nilang fully book na sila upang sa ganun, hindi naman masayang yung biyahe nila. Ayon sa LTFRB, halos 1,300 special permits ang inaprubahan nila para sa mga ekstrang bus na kakailanganin ngayong Semana Santa. Una nang inanunsyo ang bawas biyahe sa mga rutang pabicol, pero binawasan na rin ang mga papuntang Batangas, Pangasinan at Nueva Ecija. Sa Cubao naman sa Quezon City, normal pa ang sitwasyon ng mga bus terminal biyaheng Iloilo, Negros, Aklan at Mindanao. Inaasahang daragsa ang mga pasahero pagsapit ng April 1 o sa huling araw bago mag-holiday. Dre, sabi nga ng pamunuan ng PTEX ay asahan na nga yung mas marami pang dagsa nito nga mga commuter hanggang mamayang hating gabi. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga pasahero dito ay nagkukumpulan na nga at mahaba na rin yung pila dahil hindi na tulad nung dating sistema na may oras no na like every 30 minutes ay umaalis yung mga bus. Ngayon, kahit na maluwag yan o hindi nila susundin yung 30-minute rule na yon. Ngayon, ang gagawin nila ay hihintayin na mapuno yung isang bus bago nga ito umalis dito sa terminal. Dre. Live mula sa PTEX, maraming salamat Rainiel Pawid. Posible raw maapektuhan ang bilang ng mga pasaherong babiyahe sa NAIA dahil sa krisis sa langis. Ang ilan naman nating kapatid, maaga nang nag-book ng flight bago ang Holy Week. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Ilang araw bago ang Semana Santa, nananatiling nasa normal pa rin ang bilang ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pero kapansin-pansin na maraming porter ang tila naiinip na sa pag-aantay ng mga pasahero. Ang pamilya ni Enrico Ramos sinamantala ang Holy Week break para pumunta sa Palawan. Matagal na raw kasi nilang nabook ang lakad at promo ticket sa airlines ang gamit nila. Matagal na kasi itong naka-schedule. Ngayon, tituloy na rin namin. Walang advice na binago yung presyo. Kaya ginamit po namin. Ang pamilya ni Ricky patungo naman ng Vietnam para magbakasyon. Promo ticket din na balikan ang gagamitin nilang pamilya. Hanggang promo lang kami. Back and forth na. Si Lola Adelaida, inihatid naman ang apong lalaki na babalik ng Canada. Takot at pangamba ang nasa isip niya lalo pat may krisis ngayon. Ang payo ko sa kanya, mag-ingat lang lagi. Saka huwag kalimutan magdasal. Noong nakaraang taon, nakapagtala ng 1.17 million passenger ang mga terminal ng NAIA sa Holy Week. Pero ang inaasahang 7 to 10% yearly passenger increase sa Holy Week season, maaari raw maapektuhan. Dahil sa nangyayaring krisis sa langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin at pamasahe sa mga transportasyon. Sa 2026 Holy Week Passenger Projection ng Civil Aviation Authority o CAAP, bago pa idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of energy crisis sa bansa, nasa 6.5 million na pasahero ang inaasang dadagsa sa 44 commercial airports sa bansa. Sa April 5, Easter Sunday, inaasang ng CAAP ang pagtaas ng volume ng mga pasahero na mula sa mga probinsya patungo ng Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Maagang penitensya para sa mga motorcycle taxi riders ang inaasang ayuda na posibleng pagkatapos pa raw ng Semana Santa nila makukuha. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pila ang mga motorcycle taxi rider na kukuha ng 5,000 pesos na cash aid sa kartilya ng Katipunan sa Maynila kanina. Isa na dyan si Mark Abordo na pumila muna bago bumiyahe. Para kay Mark, malaking tulong ang ayuda, lalo't napakamahal ng presyo ng gasolina dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Kung dati nasa 800 pesos ang arawang take-home niya, ngayon kalahati na lang. Kaya dumidiskarte na lang daw si Mark para makatipid sa gas. Pagka-drop po namin ng pasahero, tatamboy na po kami sa isang lugar. Doon na lang kami maghihintay ng pasahero. Dati po kasi, lumalarga kami, makakuha lang ng pasahero. Pero di gaya ni Mark, ang ilan sa pumila bigong makakuha ng ayuda. Nagkaroon kasi ng kalituhan sa payout schedule. Si Howard nagpunta na kahapon dahil yun daw ang binigay na schedule sa kanya. Pero pinabalik umano siya kanina dahil ngayon ang payout schedule ng mga MC Taxi. Ang ending na magkiklaim na ng ayuda. Ang pangalan niya nasa listahan naman daw ng mga delivery rider na kahapon ang payout. Ngayon, ang sabi sa amin, punta ka ng help desk. Sabi sa help desk, punta ka ng dito sa validation. Pag sabi ng validation, punta ka na help desk. Pagpunta ng help desk, pupunta ka ng validation. Saan tayo pupunta? Wala naman, di ba? Wala talaga po kami talaga makausap. Ganyan din ang nangyari sa MC Taxi rider na si Rodolfo. Napapagod na raw sila kakapabalik-balik para makuha ang ayuda. Kailangan ba lumuhod kami sa kanila? Umiiyak kami, naka-high blood kami, nasa ospital na kami. Kailan nila kami bibigyan? Patay na? Abuloy na lang? Paliwanag naman ng Department of Social Welfare and Development sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board galing ang final list ng mga benepisyaryo. Ang listahang yan galing naman daw sa mga transport network company na siya raw dapat magpaliwanag sa nangyaring kalituhan. Ang role ni DSWD ay maging paymaster o yung mag-distribute ng financial assistance. We could not explain for the transport network companies. I think dapat silang magpaliwanag kung bakit yung mga drivers nila ay nailagay doon sa MC Taxi when in fact sila ay service delivery drivers. Magsasagawa ng special payout ang DSWD para sa mga rider at driver na hindi pa nakatanggap ng ayuda kundi sa susunod na linggo ay pagkatapos na ng Semana Santa. Hanggang kahapon, higit 1 bilyong piso na ang halaga ng cash aid na naipamahagi ng DSWD sa higit 200,000 public utility vehicle drivers sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nakaambang tumaas ang presyo ng grocery items ngayong Abril. Tila hindi umubra ang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga supermarket. Narito, Frontline Report.
Lalo bang mapapakapit ang ating mga kapatid? Nagbabadya na rin kasing tumaas simula April 1 ang ilang bilihin sa mga supermarket. Kamakailan lang nang sabihin ng DTI na hindi naman daw magmamahal ang mga basic goods sa mga susunod na araw. Pero ayon sa grupong Philippine Amalgamated Supermarket Association, may ilang manufacturers na raw na mapipilitan ng magtaas ng presyo. Epekto rin ito ng gyera sa Middle East. The cost of distributing is mataas, kaya some will not be able to wait for the 1 month period na hinihingi ng presidente kung pwedeng, after April 16 na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga posibleng magmahal ang ilang klase ng noodles, pasta, dilata at tubig. Gaano naman kalaki ang itataas? Percentage-wise, maliit lang. So it's a regular increase that that they just cannot hold on to their prices already for the next 15 days pa. Bukod sa mga pagkain, posible ring sumirit ng hanggang 1,500 pesos ang kada tangke ng LPG. 90% daw kasi ng LPG sa Asia ay manggagaling sa Middle East. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400 and then after that, 1,500. Bago yan, una ring inanunsyo ang 330 pesos na taas presyo sa kada regular na 11 kilo ng tangke ng LPG. Pero uutay-utayin ito. 20 pesos per kilo ang itataas ng LPG. Katumbas yan ng 220 pesos na tangke. At pagsapit ng 1 ng Abril, may karagdagang 10 pesos per kilo increase o 110 pesos per 11 kilo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Pati presyo ng karne nakaambaring tumaas. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng umabot sa 580 pesos ang kilo ng karneng baboy. Habang ang manok naman, posibleng pumalo sa 350 pesos per kilo. Pero paglilinaw po ng DA, worst case scenario lang yan. Posible yang mangyari kung magtatagal pa ang taas presyo sa petrolyo at walang gagawing aksyon ang gobyerno. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng local at imported na karne sa mga cold storage. Susunod, SUV tinangay ng rumaragasang ilog. 2 patay. 2 magkaangkas sa motorsiklo, patay matapos mabundol ng pickup. Dahil marami raw atraso, lalaki tinaga ng kanyang bayaw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang 2 Indian national dahil sa marahas umanong paniningil ng utang. Ang mga biktimang kababayan din nila, tinakot at binugbog daw nang hindi makapagbayad. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. I really didn't know anything what was going to happen. Sinubukan pang magpaliwanag ng lalaking Indian national sa mga operatiba ng NBI Special Action Unit matapos silang arestuhin ng kaibigan niyang kapwa Indian. Nakaposas sina alias Amir at alias Kumar nang dalhin sa headquarters ng NBI dahil umano sa pananakit at pananakot sa kapwa nila Indian national na hindi nakabayad ng utang. Nag-ugat ang reklamo laban sa dalawa nang dumulog sa NBI ang mga biktimang sina Mahesh at Ajit. Hindi nila tunay na pangalan. Napilitan umutang si Mahesh sa mga sospek nang pareho umanong magkasakit ang mga magulang niya sa India. 400,000 pesos ang inutang niya pero 25% ang interes. Sa sobrang laki, nahirapan si Mahesh na makabayad sa loob ng 6 na buwan. Kaya lumobo sa 3 milyong piso ang kanyang utang. Dito na raw kinuha ng mga sospek ang passport ni Mahesh bilang kolateral para piliting makapagbayad na damay maging ang pasaporte ni Ajit kahit wala naman siyang kinalaman sa utang ng kaibigan. My passport was taken without my consent. Okay. So
And then they started pressurizing me, saying that I should pay them 200K to get my passport back, or they're going to tear it in front of my eyes. Umabot pa raw sa punto na pinabugbog ng mga sospek si Mahesh. And for 5 days continuously they assaulted me. They used to slap me, punch me, they used to beat me with sticks. I have all the medical records. Bagay na itinanggi naman ng dalawang sospek. We are in Philippines, we are in another country. Why do we need to fight here? Tinitignan ng NBI ang posibilidad kung may sindikatong kinabibilangan ang dalawa. Giit ng NBI, hindi pwedeng collateral ang passport. Remember that a passport is not supposed to be surrendered to any individual. Ang ating pong subjects being Indian nationals at hindi naman po talaga mga authorized representatives of government to get the passport from any person, ay walang karapatang i-hold ito. And threatening the complainant na susunugin ay pinagbabawal ng batas. Paalala pa ng NBI ang mga hindi nabayarang obligasyon ay dapat dumaan sa legal na proseso at hindi sa banta o pananakot. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang dalawang sospek, kabilang dyan ang grave coercion, theft at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Susunod, US President Trump pabirong inangkin ang Strait of Hormuz. American golfer na si Tiger Woods naaresto na naman. At kauna-unahang kapatid day, idinaos sa Pateros. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Pabirong tinawag ni US President Donald Trump ang Strait of Hormuz bilang Strait of Trump. We're negotiating now, and be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sinabi yan ni Trump sa isang investment summit sa Amerika. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang kasalukuyan na nilang winawasak ang Iran para muling buksan ng Hormuz. Sa Strait of Hormuz dumaraan ang 20 milyong bariles ng langis kada araw. Pero isinara ito ng Iran matapos silang atakihin ng Amerika at Israel. Bumubuo na ng task force ang United Nations para alalayan ng mga barko ng langis na kakailanganing dumaan sa Hormuz. Arestado na naman ng American golfer na si Tiger Woods dahil sa umano'y driving under the influence o DUI. Base sa investigasyon, nagmamaneo ng SUV si Woods nang subukang mag-overtake sa isang truck. Tumama ang SUV ni Woods sa likurang bahagi ng truck dahilan para magpagulong-gulong ang sasakyan. Wala namang nasaktan sa disgrasya. Nagnegatibo din si Woods sa alcohol breath analyzer test pero hinala ng mga pulis na may iniinom na medication ng atleta dahil di raw maayos ang kilos nito. Kalaunan, nakapagpiyansa si Woods matapos makulong ng 8 oras. Bago pa man ang inaabangang pagsisimula ng kapatid seryeng My Best Friend Eman, maghahatid serbisyo na agad ang ating best friend ngayong Semana Santa. Simula sa Lunes, umpisa na ng Eman Lakbay Alalay. May libreng sakay po tayo para sa ating mga kapatid mula SM Fairview hanggang PTEX at pabalik. Sa April 1 naman, maghahatid po tayo ng road assistance sa pakikipagtulungan ng NLEX Corporation. At sa April 2 at 3 naman, katuwang ang Alagang Kapatid Foundation, maghahatid naman tayo ng alay, lakad, assistance bilang pakikiisa sa mga kapatid nating namamanata. Susunod, sa Viral Yan, kilalanin ang mga estudyanteng super achiever sa dami ng kanilang medal. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
Andre Masig, graduation season na. Sunod-sunod na yan. Matanong ko lang, bilang graduation na season, kayo ba academic achievers kayo? Nako, patay Nag-aaral tayo pa dyan. kayo? Sakit sa ulo ko eh. Ito, mukhang... Competitive Eto. ako. Competitive. Mukha, Oo. mukha. Parang Mukha naman. Ito, competitive. di ba cum laude ka? Hindi naman cum laude. Ano? Grabe naman. Hindi, wala akong Latin honor. Nung college. Ikaw, academic achiever ka ba? Hindi, basta pumapasa lang, okay na yun. Okay na. Hindi, pati basta lahat ng requirements, thesis, lahat nagawa ng maayos. Yun yung... Ay, ang importante, pasado. Oo. Di ba? Tama. Ako kasi masaya ako nung bata kapag meron akong award o may honor. Kasi, lagi So ikaw yung mahilig yung kapag natataka ng star. Yes. Stop, Tas Panalo. iuwi mo. Oo, di ba? May star. O iuwi mo, tapos bigyan ka ng lolo mo ng 20 pesos. Yeah. Pag tinanong ka ng teacher, ano yung powerhouse of the cell, dapat alam mo, mitochondria. Ay! Agad-agad. Ako alam ko ngayon yan dahil sa pagtakbo. Galing na ni. Galing ni Kuya Jessa. Ito po mga kapatid, ito mas si Jessa. Nakakabilib. Ang mga estudyante pong nag-viral dahil talagang idol pagdating sa pag-aaral. Ayan ang inspiration talaga. Nagtapos na with honors. Aba hakot medal pa. Narito ang Frontline Report. Bago ang inaasam na summer break ng mga estudyante, syempre, recognition day muna. At ang ilang nagtapos, hindi lang basta with honors, kundi humakot pa ng mga medalya mula sa iba't ibang kompetisyon. Gaya ng grade 2 student na si Daniel Elijah Signo, na humakot ng 33 awards ngayong school year. Ang iba sa kanyang medalya, napanalunan niya sa international competition. Kwento ng kanyang mami Jane, sadyang mahilig mag-aral si Daniel. Bago pa man daw nga siya nag 3 years old, ay nakapagbabasa na siya at nakapagmememorya na rin ng walang kahirap-hirap. Bukod sa academics, palaban din si Daniel sa larong chess. Pero dahil bata pa si Daniel, todo ang alalay sa kanya ng mga magulang. Focus ka lang, maging humble sabi namin palagi kasi syempre bata pa po siya. Syempre darating din yung time na pwede ring hindi siya manalo. Ganun. Gaya ng matatanda, ang payo ng whiz-kid na si Daniel sa mga kapwa niya bata, Mag-aral ka mabuti. sa Cavite pa rin, sandamakmak na medalya din ang iniuwi ng magkapatid na Nate at Austin Morales ng Cavite Science Integrated School. Ang grade 11 na si Nate, nagtapos with honors and 40 awards. Habang ang kapatid naman niyang si Austin, tinapos ang grade 8 with high honors at 45 awards. Sa akin naman po, hindi lang din naman sa dami ng awards yun. Basta nakikita ko na nag-e-enjoy po sila sa pag-aaral nila. Tsaka ginagawa naman nila to with the right attitude po. Bukod sa pag-aaral, shared passion din ng magkapatid ang robotics. Ilan sa mga nakuha nilang awards ay mula sa mga robotics competition. Payo naman ni Austin sa mga kapwa estudyante, don't stop trying to innovate and make more stuff and make sure that you learn from every competition and don't be afraid to make mistakes because that's how you learn. Kung ang ibang estudyante nangangamote sa science at math, walang kabagay-bagay naman yan para kay John Michael Camilosa Limbaga o MJ ng Agusan National High School sa Butuan City. 41 awards lang naman ang nakuha niya at inialay sa kanyang ina. Congratulations sa inyong lahat mga kapatid at saludo sa inyong sipag sa pag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.